Kailan mong na-discover na meron kang sakit na cancer? So iba na yung last 3 days ko, iba na. Sabi ko, confine nyo na ako. Alam nila, pero hindi ko pinapakitang, Nangihina ka? hindi ko pinapakita yung stage 3. Okay, oo. Yung ano lang, yung normal, yung Okay, iniisip ko lang na, pagsubok lang to, parang okay lang to. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw nito mga kaibigan ay makakakwentuhan natin ang isang napakahusay na singer, actress na may pinagdadaanan ngayon. Mga kaibigan, let's all welcome Malu Bare. Hi, Tita Kumusta ka na? Kumusta po kayo? Mabuti, medyo. Natutuwa ako na sa kabila na may pinagdadaanan kang matinding pinagdadaanan ngayon, napagbigyan mo pa rin ako. Maraming salamat. And this is also the very reason why I wanted you here. Gusto ko rin maging inspirasyon ka sa maraming tao. Alam mo, yung iba kasi, pag may mga pinagdadaanan, halos hindi mo na makausap ng matino, di ba? Which is understandable, di ba? But in your case, kung hindi ko pa alam, di ba? You look okay. You look great. Mahirap kasi pag meron ka pang pinagdadaanan, tapos may sakit ka, whatever, tapos pangit ka pa, parang you just think positive. Oo. And Parang leave it all up magaganda to him. lahat ang Oo. nakikita mo. Correct. Pag sinabing mong Malu Bare, wow! Bukod sa napakaganda, sexy, napakagaling ng boses at kakaibang boses mo. Ay, thank you How po. do you describe your voice? Kasi pag kung sa lalaki yun, parang baritone yun di ba? Tama ba yun? Oo, ewan ko ba, ano ba itong boses na to? Napakababang hindi, malaki na kakaiba, parang lalaki na. Kakaiba yung boses mo. Ang tawag ni kaibigan yung Jobert, Oo. Torch Queen daw ako. Oo. Siyempre marami nagtatanong, ano ba yung Torch? Oo. Ano yung Torch Queen? Oo. Yung kakaiba. Kakaiba yung oo. boses pag Oo. narinig, Malu Bare yan. Oo. Parang ganon. How young were you nung magsimula kang kumanta? Siguro kumanta ako ng mga 14 or 15 years old ako sa Davao City. So you are from Davao? Davao talaga ako. Okay. Oo. Ang kasama ko pag kumakanta ako kung saan-saan ang tatay ko. Kasi sobrang number 1 fan ko yun eh. Saan-saan kanta kami. Pupunta kami ng Jensan, pupunta kami ng kung saan-saan sa Mindanao. Oo. So parang nahasa. So finally, 1980, nasa Apo View Hotel na ako. Oh, I've been diba? I've been to that hotel. Oo, nag-Apo View Hotel na ako ng 1980. Okay. In 1983, Manila na ako. 3 years later. Oo. So, teenager ka pa rin. Mm-mm. O, mga 18, 19. Right. Tapos Okay. kalaya sa bar agad ako, Hayat. Oh, Hayat. O, yun, With yun naman talaga ang pinagmumula ng yung mga lounge singers na nagmumula dun sa Kalesa Bar, sa Hayat. Wow. Marami yan. Kayo, di ba? Sina Shasha Padilla, Joey Albert. Bernie Varga. Oo. Sikat na sikat yung lugar na yon dati. Kayong dinadayo nun eh. Sino ang nagdala sa'yo dito sa Maynila? Mga kaibigan din. Kumbaga, ano lang, sumama na lang ako. Tapos wala naman akong bahay sa Manila. Gusto ko lang talagang kumanta. May mga ambisyon din eh. Tumira ako sa Camp Crame, sa bahay ng aking friend. Kasi general yung tatay niya. Okay. So parang libre. Bago ako, bagong salta ng Manila. So yun, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy naman. Kinuha ako ng Hayat. Okay. Kinuha ko ni Rudy Francisco. Tuloy-tuloy naman. And then nag-crossover ka rin sa pag-aartista. Nung nag-spindle na ako, noong 1990. Oh, doon naman kumakanta dati si Rico J. Puno. Kami, Spindle. oo. Tapos yung manager ko that time was Norma Hapitana. Oh, yes. Oh, my former boss. Hi, Inday Norms. Oo, Oo. Tita Norms. Oo. Siguro let's pay her a visit one of these days. Yes, oo. 1990 ho yun. Doon na nag-umpisa yung mga movies ko, noong 90s. As a kid, kumusta ka? Spoiled sa tatay. Kasi bunso ka, di ba? Bunso. Bunso ka sa 4 na magkakapatid. Okay. Bunso. So, wala akong sa pagkabata ko. Sobrang saya. Kasi nga, sobrang spoiled. Spoiled in what way? Kasi lahat ng gusto mo na susunod. Oo, tsaka feeling ko, tsaka feeling ng tatay ko, ako lang yung anak niya, ako lang yung paborito. Hindi naman nagsiselos yung ibang mong makapatid. Hindi, tatawanan lang sila. Oo. So, 4 kayong magkakapatid, 3 girls and 1 3 girls boy. and one. Anong trabaho ng tatay mo noon? Matagal siya sa
Everett Lines, sa Maritima. Oh. So, siya naging Oo. parang port manager ang Parang tawag ng maritime panahon. business. Yes, Oo. Everett Lines. Oo. Matagal siya. Sa barko. Actually, papa ko from Cebu. Na-assign lang siya sa Davao. Kaya doon kami lahat pinanganak na nung nag-asawa magkakapatid. sila ng nanay ko. Oo. So, ang mama ko naman from Leyte. Kaya lahat kami pinanganak sa Davao. Oo. Doon na lahat kayo napadpad sa Davao. Yes. When you were still young, sabi mo nga, 14, 15, kumakanta ka na doon sa Davao. sa Davao, di ba? Pero naging kontesera ka ba? Hindi. Talaga, hindi kayo sinali sa mga amateur singing contest? Ayaw ng papa ko. Parang gusto niya yung sa hotel agad, yung pang ganon. Kasi nung 14, 15 ako, malaki na talaga ako, matangkad na ako. Malaking bulas. So, hindi ako magmukhang 14, 15. Okay. Dalaga na ang datingan ko. Magagaw na Pero ko. teka muna, yung pag-aaral mo, paano? Okay naman, nag-aaral ako sa gabi. Ay, Araw. kanta sa gabi, aral ako sa umaga. Mm-mm. Pero syempre hirap. Kaya, Hindi rin syempre. naman every night ang kantahan. Sa mga Okay. weekends lang Oo. po. How much was your talent fee sa una mong kanta? Naalala ko nung kumanta ako ng Jensen nung 1978 yata yun. no? So, as 70. early as 70s Parang pa, ganon. kumakanta ka na. Parang nakatanggap ako ng 20 pesos. Oh, 20 pesos. Ganun naman ang bayaran before eh. Malaking pera na yun. Malaki na yun. Oh, at that time. Tapos nung nag-Apo View Hotel na ako noong 1980. That's in Davao naman. Oo, parang feeling ko parang highest paid na ako ng Davao. Kasi ang sikat nung panahon na yon talaga was Lorna Pal. Oh, yes. Because she's Oo. from Davao also. Oo, oo, So, oo. magaling na magaling talaga. Idol na idol namin Oo, yan. ang ganda-ganda rin. Oo. So parang nung nagkalaya sa bar ako, nung Apo View Hotel ako, I remember nag 500 pesos ako a Oo, night. ang laki na Oo, noon. talagang Oo. sobrang laking pera noon talaga. Oo, ang laki. 500. Ang tumayong manager mo was your dad. Nakakatawa yon Tita A, kasi pag after ko kumanta, merong gusto makipagkilala, tinatago lang niya ako sa likod, sa backstage. Siya yung nakikipag-table, siya yung nakikipag-usap. Hindi ho ako talagang Oo. pinapakilala. Siyempre, bata ka Hindi, pa. oo. hindi. Oo, stricto ang tatay. Kahit sa Oo. simbahan o kasama namin, hindi kami pinapayagan kahit sa simbahan. Kailangan kasama siya. Oo. Eventually, pinayagan ka niya magkaroon ng boyfriend when you turned 18. Hindi na, kasi umano na ako nag-Manila na ako. Ah, okay. So parang magulo na yung magulo na yung sitwasyon, kumikita na ako Oo, oo. So parang nag-rebelde na. Oo. Kasi yung sobrang ambisyosa ako, gusto ko talaga kumanta. Gusto ko talagang kumanta. Hindi ko iniisip yung pagka-artista. Alam niya, nasa magandang hotel ako kumakanta eh. Tapos Okay. maganda naman yung bahay na tinitira ko. So, hindi siya nagtampo at all. Kasi, after all, you're of age na parang pinakawalan ka na niya. Hindi naman, kasi lagi rin ako umuwi eh. Dinadalaw ko rin sila lagi. Siyempre, pagdating mo ng Maynila, marami ng mga nabago. Nung napunta ka na sa Maynila, diretso ka ba ka agad sa Kalesa Bar or may mga iba ka pang kinakantahan before? Nung pagdating ko kasi ng Manila, pregnant ako nung aking eldest. Ang boyfriend mo at that time from Davao. From Davao. Okay. Medyo- Alam ng father mo, hindi alam ng father Hindi niya mo? alam. Okay. Nanganak muna ako, nakatira ako sa Camp Crame, and then after ng pagpanganak, diretso ho ako kaagad sa Kalesa Bar. Teka muna, all this time na pinagbubuntis mo yung panganay mo, hindi alam ng parents mo? Hindi alam ng daddy ko. Ah, Oo, nagtago ako sa Camp Crame. not only your dad, what about your mom at mga kapatid mo? 3 years old pa lang ako, hiwalay na sila. I see. Napunta ho kami doon sa lola ng mother ng papa ko. Kayong apat na magkakapatid? Napunta kami sa daddy ko. Yeah. Nagkita kami ng mami ko, 13 na ako or magsi-15. Parang hindi ko nga siya kilala. So Okay. nung kita-kita, nag-iyakan yung tatlong kapatid ko. Hindi ko naman siya kilala. Sabi ko, ba't umiiyak? Yung pala mami ko na. So after that, nung nag-Manila na ako, naging close na kami kasi lagi ko siyang pinapupunta ng Manila. Minsan pag wala siya, papa ko naman ang papupuntahin. Salitan. So in other words, kahit papano, kahit hiwalay ang parents mo, nagkaroon ka ng, lalo na sa mother mo, nagkaroon ka ng relasyon. Oo, of nagkaroon ka ng course. relasyon. But you were about 13 or teenager ka na. Oo, at least nakabawi kayo sa isa't isa. Hanggang sa huling araw ng nanay ko, nasa akin po yun. Sa bahay ko po yun namatay. When did your dad pass away? 2003. Ah, okay. 20 years ago. And your mother? Matagal na rin eh. Nauna ang mama ko. Okay. Your father did not remarry? Hindi na siya nag-asawa? nag-asawa muli? po. Nag-asawa Oo, din. oo. Ang mother mo, may ibang pamilya rin. Meron na rin kinasama. Oo, Pero okay. hindi nagkaanak. Ang father mo? Ang father ko nagkaanak Oo. sa pangalawa niyang asawa. So, meron kang half-sibling sa father's side? Meron ho, nasa Samal Island. Tatlo. Tatlo. So, ikaw talagang ate-atehan nila. Mm-mm. Are you close to them?
close ako sa lahat. Sa lahat? Marami pa yun, hindi lang 3. Mo? Father side. Ah, talaga? Ang mami ko wala. Marami naman akong mga naging talagang kaibigan din na mga taga Davao. Actually, yung tinirahan ko sa Camp Crame, ang tawag namin si Daddy General, na-assign po yun ng Davao. Kaya yung mga anak ni General, naging close ko ho sa Davao. So doon ako tumira. So parang, tapos yung mga kaibigan ko na sa Jensan, nag-Manila din. So yun ang naging close ko habang ako'y pregnant. Tinutulungan ho nila ako. Pero all this time, doon sa 9 months na yon, pinagbubuntis mo yung anak mo, hindi ito nalaman ng papa mo. Kailan nalaman ng father Nung mo? nanganak lang. Nangiya ka talaga. So how did you break the news to him? Wala. Okay naman siya. Tanggap naman niya. Kasi maganda na yung trabaho ko. Kaya ko Okay. naman. Hindi naman ako pabigat. Oo. Kasi talagang yung sariling mundo ako talaga. Yung talagang kaya ko. Oo, Kaya malakas ko to. ang loob Oo, mo eh. malakas ang loob ko talaga. Oo. So habang nagpe-perform ka, who takes care of the baby? Kami yaya naman. Okay. Tsaka nandyan naman yung pinsan ko. Okay. So, and then eventually, bumukod ka na. Bumukod ka na, dahil kaya mo na eh. Kaya ka, di ba? Speaking of your eldest, what was his name? Charles Louis. Oo. We call him Abby. Oo. Unfortunately, the son of yours passed away. 2010. 2010. Yes. So, 13 years ago, freak accident na may tuturing yon. Yes. Anong nangyari? Nagbakasyon sa Cebu, and then nag-sleep over dun sa barkada. Umuwi nung kinabukasan 1 p.m. Naglakad from the house of his friend. Naglakad lang, hindi naman siya nagtawid. So paglakad niya, Naglalakad lang sa gilid. alauna ng hapon ito Oh naglakad my lang God. sa gilid. So itong L300, medyo may edad na yung nagda-drive. Parang nag-overshoot yung L300. Tinamaan siya. Pag tumama, ulo agad yung nauna. Tumilapon Kasi siya. matangkad yung anak ko 6'2". Oh my. Malaki Oo. tao. Oo. So ulo agad yon. Coma. 8 months sa Cebu. Ang hirap nun, di ba? At nandito ka sa Maynila, di ba? At that time. Oo. So hindi kasi pwedeng habang nasa ICU siya, hindi pwedeng ibiyahe. Ako, ginagawa ko ng parang Cubao yung Manila, Cebu. Ang hirap. Plus, of course, expenses. Yung tatay ba nung bata, yung anak mo, tumulong? Wala na, nasa New York na ho yun. Hindi na kami, nagkikita sila noon pero kami hindi Pero na. wala man lang siyang tulong na binigay? Hindi na ho namin malocate Hindi Wala namin na. Oo. Oo. Kahit yung mga friends niya sa Davao, hindi na rin alam Pero kung nakilala nasaan. ng anak mo nung buhay Oo, pa close siya? sila. Of course, aside from your eldest. 4 girls. 4 girls. Yeah. Oo. And then, two boys. After 4 girls, oo. merong 1 boy. Miscarriage Miscarriage of 6 months Oo. old. 6 months, oo. So you lost that baby. Dapat lahat-lahat, kung, let's say kung buhay pa sila lahat, 7. 7, di ba? Kukonti ha. Kukonti. Dapat nga 12 para masaya. Doon ba sa mga anak mo, may nagmana sa'yo as a singer? Actually, lahat sila kumakanta. Okay. Pero yung matinding boses, yung isa, 2 sila. Talagang ako na nagsasabi, magaling kumanta. Hindi lang kinarir. Hindi lang kinarir. Hindi lang kinarir. Oh, I remember one time, nasa ka ng balita, when the late Lino Broca died, anong connection mo doon? Yung first movie ko was with Direk Lino Broca. Okay. Yung Kislap sa Dilim. Okay. Nung araw na kinunan niya yung kanta ko ng A Song for You para sa trailer. Ikaw ang kumanta bali ng theme song. Aha, Okay. ng Kislap sa Dilim. Oo. Tapos pinakanta rin niya sa akin yung A Song for You that day Mm-hmm. para sa trailer dahil sama niya. So habang nag-shoot kami nung hapon, diretso na ho yun nung gabi, diretso na kami ng Spindle. Dahil may show ako. Mm-hmm. Yes. Sumama sila direct. Sumama yung grupo. So yun, after nung show ko, tinapos niya. Pagkatapos ng pag-uwi niya, yun na ho yung aksidente. Galing ho ng Spindle yun. Ikaw ang huling-huli niyang nakasama at pinanood. So yun, kaya yun napabalita ng gano'n dahil when he met the accident, somewhere here in East Avenue. East Avenue, oo, di ba? So anong naging nito, impact sa'yo? Siyempre, parang hanggang doon na lang siguro. Para sa hanggang doon na lang siguro ang karir ko sa... Natapos ba? Natapos ba yung pelikula? May naiwan hong 5 days. Tinapos ho ni Christopher De Leon. I see, oo. Oo. So aside from Boyet, sino pa yung ibang stars ng... Gabi Concepcion. Okay. And of course, Miss Lorna Tolentino. I see, napakagandang pelikula. Saka si Boyet. Grand Slam ho yun. After that movie, nagtuloy-tuloy ka sa paggawa ng pelikula. Nakagawa ka ng almost 12
Mga ganon. More or 10, less. 11, mga ganon yan. Oo. Paano mo ito nahahati? Naggagawa ng pelikula, tapos kumakanta ka at night. Hindi man ganun, grabe ka. Yung mga loungers, pati yung strip, di ba, sa Rojas Boulevard. Oo, ang dami ko Oo. nga shows nung ano Oo, nung, grabe nung ka time nun. na yun. Kaya si Tita Norma, hindi na rin malaman kung saan niya ilalagay sarili niya dahil busy kay Rico Puno, Oo. busy kay Cesar Montano, Oo. Richard Merck, tapos ako, apat kami. Oo. Busy talaga. Sobrang Oo. daming shows. If I may, syempre yung panganay mo, iba yung father. Di ba? Yung apat mong anak na babae. Ay, naku, Tita A. Ang daming fathers. Okay. Wala namang kaso yun eh. Wala namang kaso. Importante is you were able to raise them well. Yan ang pinakamahalaga eh. Wala bang manlambang tulong yung mga tatay nila? Hindi naman ako humingi. Yabang mo kasi, no? Dahil kumikita ka na eh. Di ba? Oo. Hindi ako humingi. Magbigay sila, di magbigay. Pero, Pero hindi ako mo inobliga. humihingi eh. Hindi mo inobliga. Hindi. Oo. Oo, madali Like, lang di ba? naman. Parang madali lang naman. Oo. Kasi ano nga, kaya mo nga eh. Siyempre, kung anong Kaya ginawa mo, di panindigan mo. Okay. Anong pangalan ng bunso mo? King, basketball player. Talaga? Talagang ngayon lang ako nakakita ng teenager na mag-iiwan ng cellphone para lang makalaro ng basketball. What do you mean? Di ba lahat ng kabataan ngayon? Oh, hindi pwedeng wala yung cellphone. Oo, hindi pwedeng walang cellphone. Kahit tayo nga mismo, Oo, di ba? pero yung anak ko, talagang iniiwan niya sa kwarto niya, makalaro lang siya basketball. So nakita ko doon, sabi ko, gusto niya talaga. In my recollection lang, malubhari, marami kang naging boyfriend. Sabi nga nila, para ka daw nagbibilang ng boyfriend. How do you take that? Pag sinasabi mong, ay, ang daming naging boyfriend yan. Nasaan na kayo? Hinahanap ko kayo. Diyos ko. Hindi. Ewan ko. But you were Siyempre. never married. Never. Never, Oo. di ba? Oo. Meron naman. Madali kang ma-in love daw. Nagpakasal ako noong 2009. Oh, hindi. Meron din pala eh. So, yung pakasal ka ng 2009 and then, nauwi rin sa hiwalayan. Oo, parang ano din. Magulo din ang sitwasyon na yon. Oh, pero hindi kayo nagkaanak. Hindi. Hindi kayo nagkaanak. Oh. Gaano lang katumagal yun? 5 years. Matagal din. Yun na yung huli. Okay. So, 9 years na akong Ito single ba yung ngayon. lawyer? Oo. Ito yung lawyer? Oo. Matagal So, ah. 9 years na akong single. Magti-10 years na. Itatanong ko kay Malu tungkol sa kanyang pinagdadaanan ngayon. Hindi nyo lang alam kasi hindi natin nakikita ang kanyang puso, ang pinagdadaanan niya ngayon. Kailan mong na-discover na meron kang sakit na cancer? Actually, mga last year pa, nung nag-start yung bleeding na. Oo. Bleeding. So, ang umpisa muna nagkaroon ka ng continuous bleeding. Continuous bleeding. Okay. No, actually, hindi naman continuous Ay, yun. hindi naman. Meron, wala. Spot. Meron kasi akong friend na sinasabi sa akin, ano lang the part daw yun ng menopausal. Okay. So ako naman, ganun ba? So hindi ako nagpatingin. Oh, so hindi mo, ini-ignore mo Oo. lang. Sabi ko, ganun ba? Sige, okay. Finally, parang ito ning huli nung March, iba na. March of last year. This year. Okay. So iba na, yung last 3 days ko, iba na. Yung mga mayroon May ng mga buo-buo na. buo-buo na, Oo, na blood. oo. Tapos At sabi saka ko, iba na tuloy-tuloy. ito, sabi ko. So sabi ko, confine nyo na ako. Pero wala ka pang nararamdaman at that time. Except na nagbe-bleed ka, wala kang nararamdaman. Oo, merong hilo. Okay. Pag malakas ang bleeding mo, may hilo ka. Aha. Sabi ko, pasok niya na ako kasi iba na. Ayun, tapos biopsy, ayun, yun ang result. So March, it was discovered that you have cervix cancer. Yeah, cervical Oh, cancer. anong stage siya? 3. Oh my. I'm Oh. sure pati ikaw na shock ka, di ba? Shock. Lahat naman, oo, di ba? Binahagi mo ba ito sa mga anak mo? Alam nila, pero hindi ko pinapakitang Nangihina ka? hindi ko pinapakita yung stage 3. Okay, oo. Yung ano lang, yung normal, yung Okay. iniisip ko lang na, ganoon talaga. Pagsubok lang to, parang okay lang to. Yung mga kapatid mo, alam nila? Alam ng lahat, friends ko din, Oo, alam oo. naman. Kasi naman nung na-ospital ako nung una, yung anak ko naman ang kasama ko. Hindi, yung mga babae ito. Ay, yung mga babae, isang oo, babae. oo. Yung pangalawang balik ko, yung isang babae naman. Yung pangatlo, yung isang babae naman. Oo. So alam naman nila. Mas nervous pa nga sila kaysa sa akin. Ako, ayaw ko lang isipin talaga. Oo. Nung nalaman ko, nung first day, ang unang-una kong tinawagan, Patricia Javier. I'm very close to her. So, syempre, alam na ng mga pamilya ko. And then, sa friends ko, tinawagan ko agad siya. Sabi ko, sis, gusto kong pumunta ng Cebu, sa Simala Church. Hindi na nagdalawang isip si Pat. Sinamahan niya ako.
Wow. So, pumunta kami simula church, nagdasal kami. Kinabukasan, uwi na ng Manila. Ito yung sa Cebu na dinadayo, Oo, di ba? oo. When it was discovered, March ito na-discover, di ba? March this year. Although may nararamdaman ka na as early as last year, pero inignore mo nga. Pero this year, as March. So magmula nung March up to this time, ano na yung Mula mga... nung March, meron namang mga medicine na pang-stop ng bleeding. So, tumakbo ng ilang buwan yun, pabalik-balik. Tapos, may nagsabi na magpa-chemo ako, magpa-radiation. Ito mga first months, syempre takot ako kasi merong magsasabi sa akin, huwag ka magpa-chemo, nakakatakot. Merong magsasabi, kailangan mo yan. So, syempre, pag magulo ang utak mo, hindi mo na naririnig, ayaw mo nang pakinggan eh. So, pakikinggan mo na lang yung sarili mo. Plus the So, doctors, ako, of course. Ilang months na nag-take din ako ng herbal. Yung tinake ko yung kay Dindo Arroyo. Yes, yes. So, tinry ko din naman yon. So, Lahat ng option, di oo, ba? lahat. Basta herbal, okay sa akin. So, finally, tumakbo ng ilang buwan. So, nainganyo rin akong magpa-radiation at saka chemo. Pero nauna yung chemotherapy. Nauna ng 1 week. Inuna sa akin yung mag-1 week ka na muna ng oral chemo. Ayun, after 1 week, radiation na. Pero anong mga nabago since sa'yo, magmula nung ma-discover mo na may sakit ka? Mabago, of course, ang nightlife. At lifestyle. Lifestyle. Oo, oo. Yung, Kasi priority mo na yung pagpapagamot. yung kinakain mo, very careful ka na, bawal magpuyat. Yun naman ang mga ano lang. Kung ano yung kinakain mo, yun talaga. Very important yun. Very important yun. Oo. Ang laki ng pinayatan mo. Although, bumagay sa'yo yung pagkapayat mo. Hindi naman talaga ako tumataba, Oo, pero oo, may oo. payat ako ngayon. Yes. Oo. It's because siguro sa pag-iisip din, hindi rin Oo, maiwasan yes, na oo. may stress din ako talaga. Binawal sa akin ngayon kumain ng gulay, nagulat ako. Oo. Yan ho ang kinakain ko, isda at saka gulay lang ever since eh. So, nagulat ako ngayon, talagang Pero ang bawal karne, gulay. baliktad, no? Of course, Nakakain ako ng karne, a little of this, a little of that. oo. Bawal ang milk, number 1. Bawal ang milk. Tsaka spicy food, yung tatlo. So, lahat ng mga paborito mo talagang wala na. Totally out. Totally out. Number 1 is stress. Yun ang number 1, Do bawal. away from stress. Oo. Bawal na bawal yon. Ngayon, parang dati-dati, pag konting bagay, iinit ang ulo mo. Oo. Ngayon, parang mag-iisip ka pa, ay nako, i-stress lang ako dyan, wag na. Ikain ko na lang. Yung gano'n, yung meron ka na, nag-iisip ka na. Hindi yung lagi ka na lang galit, lagi ka na lang stress. Yun, talagang ingat. Pagkain talaga ang number 1. You know what? Ang problema kasi natin lahat. I mean, ito yung kasalanan na nating lahat. I mean, aminin na natin. Kasi yung lifestyle natin. And the food that we eat tayo. Pero naiisip ko rin, Tita unang-una ako yung taong hindi mahilig sa baboy. Hindi. Ever Kumakain ako, pero Oo. hindi yung, Oo. tapos biglang high blood ako ngayon. May ganun. Oo. Saan galing high blood? Hindi ko alam kung saan ang gagaling din minsan. Kasi high blood ako, hindi naman ako kumakain ng baboy. Pero ngayon kumakain ka. Ngayon pinakakain ako kasi Oo. ano na ang aking BP. Ay may sakit pa naman ako, insomnia. Okay. So umiinom ako before ng gatas. Okay. Ngayon number 1, bawal is gatas and gulay. Sabi ko, Dok, ano na to? Oo, oo. Pero pag, let's say, pag nakita ka sa labas, akalain nila talaga wala kang sakit, di ba? Hindi mo makikita talaga Hindi sa akin. makikita at magaling ka nga Hindi magdala. talaga. Oo. Kahit ngayon, Oo. like nung kailan lang, October 1, nag-show ako kay Jobert Socaldito. Mm-mm. Wala naman nakakaalam na may sakit ako eh. Nag-show ako, ganun pa rin. Oo, oo. Pero open ka pa rin mag-show. Oo, Bukas ka pa oo, rin. oo. Oo, bukas Wala ka pa namang rin. problema yun. Ang layo naman ng boses ko dun sa cervical ko. Oo, di ba? Hindi, kasi syempre, yung may konting stress yun ha, dahil, mag-exert ka ng efforts eh, di ba? Ay, kaya ko naman yun. Kaya naman. Ang medyo bawal na lang is yung right after the show. Siyempre may banding pa, di ba? Oo, May oo. mga inuman You have to pa. go straight na. Tuntuhan, puyatan. Medyo cut off na doon. Kaya, oh, Hindi ka na rin umiinom. goodbye. Since March, hindi na. Talaga? Hindi na. So, totally good girl ka na talaga ngayon. Hindi. Sabi nga ng doktor, kuminom ka ng wine. Ay, naku, Dok, ayoko. Tinry ko nga lang isang gano'n. Oo. Hindi. Parang ayoko na rin. Hindi Hindi mo na siya masarap. Yeah, oo. Which is good. Siguro sa dami ng mga gamot na iniinom ko. Oo. Hindi ko na iniisip yung walang gara. Kain ako ng kain. Oo, Mag-iisip ako dapat. ng masarap. Tapos yun ang kakainin ko. Ang dami rin naman nakakain ko. Kasi mahirap rin ang hindi walang laman ang tiyan mo, di ba? Oo, Baka ibang mahirap. sakit naman ang madagdag sa'yo. Anong pwede mong i-share sa ating mga viewers, lalo na yung mga may pinagdadaanan katulad mo? Yan, mga nanay lalo na, Tita A, oo. na mga bata pa yung mga anak natin. Pag nagkakaroon kayo ng ganitong katulad sa akin ngayon, cervical cancer. Sipin niyo na lang, lagnat lang to. Parang ano lang, yung pagsubok lang.
Pag sineryoso kasi natin yung sakit, lalo tayo magkakasakit. Ako kasi hindi ko iniisip talaga. Ayoko isipin. Ayoko talaga. Just think positive. Pray ka talaga. Oo. Tsaka kung medyo napupuyat ng unang panahon, wag na ho ngayon. Bawal na talaga yung puyatahan. Tsaka yung inom, yung sigarilyo nyo, tigil na ho lahat yan. Basta magpaganda na lang pag may sakit. Pag may cancer ka, ay nako, paganda na lang. Ganun na lang siguro. Huwag nyo na hong isipin yung sakit na yan. Huwag nyong alagaan. Just let it go. Dumaan lang yan. I'm sure dadaan at dadaan lang yan. And of course, very positive ka naman na malalagpasan mo ito, di ba? Oo. Kaya nga sabi ko sa'yo, ako, believe ako, saludo ako talaga sa'yo. Pati mga anak mo, parang wala lang. Parang nagkasakit ka lang, para may lagnat ka lang. Ganun lang ang trato rin ng mga anak mo. Mas ano sila, mas worried sila kaysa sa akin. Okay. You live alone? Kasama ko yung bunso ko, Ay, tsaka yung bunso. sister ko. Oo, so at least kahit papaano may kasama ka. Kung i-rewind ang buhay mo, Malu, anong parte ng buhay mo ang gusto mong balikan? Dapat nag-asawa ko. Ulit. Kasi you Oo, got married before. Kasi palpak naman yung 2009 wedding ko eh. O anong ibig mo sabihin? It's a long story, Tita A. This guy is married. So parang null and Oo, void meron na. siya. Okay. Oo. Parang hindi mo alam na kasal na siya? Alam ko. Bakit ka pa nagpakasal sa kanya? Alam mo may Sabi niya kasi magma-migrate na eh. Okay. Yung babae tsaka Oo. yung mga anak. Okay. So, naniwala naman ako. Oh, pero kahit magma-migrate na, I mean, the fact remains na he was still married. Yeah. 'Di ba? Kung annulled na 'yon, walang problema. Ay, hindi. But anyway, that's the past na. Kung ibabalik ko ang buhay ko, dapat talaga nag-asawa ako. At And nagkaroon ka ng buong pamilya. Oo, 'Yun naman lahat ng wish oo. natin 'di ba? Isang buong pamilya. pero walang ano naman, no regrets naman kasi Because you have your children. I Sila have yung my mga children. sila yung mga treasures mo 'di ba? Oo. Makita mo lang yung mga anak mo, lalo na yung bunso mo 'di ba? Nakakawala ng 'di ba? Ano yung mga experience mo dito sa Maynila na hindi mo makakalimutan? siguro ganito, Tita A. Ang dapat ginawa ko was nag-ipon. Yan ang nakalimutan ko. Doon ako medyo may malaking sisi. Hindi ko kasi sinasamba yung pera, alam mo yon. Hindi mo naman kailangan sambahin ang pera. Yeah, yung okay. sa dami ng pumasok na pera, sa dami-dami ng... Yun ang hindi ko napag-ingatan, in other Okay. words. Kasi madali kang kumita ng pera before. Oo, kasi ako yung taong may piso ako, bibigay ko pa yung 50 eh. O, pwede ko pa ibibigay yung piso eh. Makatulong lang. Lagi akong ganun. Lagi akong... Giver ako Mm-mm. as a person. Lagi akong ganun. Kahit mangungutang ako, maibigay ko lang sa'yo. Yung ganon, lagi akong ganon. Siguro kung maibalik ko lang yung panahon, Oo. dapat talagang iningatan ko rin yung... Magandang lesson din yun, lalo sa ating mga viewers, di ba? Matuto kayong mag-ipon. Matuto talaga na mahalin yung kung ano yung binigay sa inyo ng Diyos. Na especially yung binigyan kayo ng pagkakataon, nagkaroon kayo ng maraming pera, nagkaroon kayo ng bahay, nagkaroon kayo ng mansyon. Yun lang ang dapat, pwede kong balikan talaga, Tita A. Meron kang sariling bahay before. Oo. Oo, what happened to kasi I remember kung saan ka nakatira. Ikaw mismo yon. Of course, you're driving your own car, di ba? Yeah, yung bahay ko sa Antipolo, ito sa mansion. It's a big, big house. What happened to it? 2 swimming pool, Oo. 7 bedrooms. Nung namatay yung anak ko, medyo Yung panganay. nabenta ko yun. Oo, yun ang medyo nag-ano sa'yo. Oo, Oo. nabenta ko. And then, itong... Hindi, nung magkasakit muna bago siya namatay. Oo. Ako 8 months, di ba, in the hospital. Tapos, yung bahay ko naman dito, yung sa village natin, Oo. na ano ko na rin yun, nabenta, pandemic. During the pandemic. Pandemic. Siyempre, wala ring trabaho Oo, at that kasi, time. Oo. nung pandemic, nung March, nagbakasyon kami ng Davao, ng 11. Dumating kami ng anak ko, tsaka sister ko ng Davao ng March 11. Nag-lockdown ng 15. Okay. So, inakbo talaga kami ng lockdown sa Davao. Hindi na kayo nakaluwas. Hindi na kami nakabalik. Oo. So, yun na, nag-isip ako na bukuha ng property sa Samal Island. Gusto ko doon na. Tapos nabukas ako ng water station, refilling water station sa Davao nung pandemic. Yun, nag-business ako, nagtayo akong bahay. Puro medyo hindi rin naging maganda yung pangyayari. Kaya eto, balik na naman ulit ako ng Manila. Pero dito, may sarili kang bahay? O nagre-renta ka lang? Hindi, meron kaming bahay. Okay. Oo. Oo. Pero, mga anak ko kasi puro kondo yung mga yan eh. So ngayon, nandito ako ngayon sa kapatid ko. Sa yung eldest namin. Ikaw ang Actually, ayoko nakikitara? Ikaw ang nakikitara? Oo, nasa ngayon. kanya. Ayoko na talagang bumalik ng Manila. Ayoko na. Talagang gusto ko Samal Island na ako. Ang sarap ng buhay sa probinsya. Oo naman, Sa totoo oo lang. naman, Talaga oo naman. ang sarap. Mm-mm. Eh, syempre, parang nalungkot din. Wala akong partner eh. Sabi, malungkot pala. Kala ko okay na.
Anong plano mo pa sa buhay ngayong lalo na ngayon na may pinagdadaanan kang matindi? Oo, well, ngayon focus syempre doon sa paggamot. Doon na muna umiikot ang mundo ko, papagamot ako. Of course, next year marami ng mga naka-line up ng shows. Meron na ako sa Amerika, marami ako sa Canada. Wow. Nandyan na lahat ang Wow. mga maraming shows talaga na nag-aabang na. At saka ang maganda, matatapos na yung chemo mo at matatapos na rin yung radiation By December. mo. This December. Yes. So, praise God. Oo. And then, so at least by next year, parang looking forward ka talaga to a brighter 2024. Dahil doon ka naman magiging aktibong muli. At least for them to know na tuloy-tuloy ka pa rin na nagpo-perform despite your illness, di ba? Babalikan ko lang, Tita A, sasabihin ko lang sa kanila na huwag ho kayong matakot. Pag sinabi ho ng doktor na magpa-chemo o radiation, gawin nyo na ho. Wala ho kayong mararamdaman. Walang sakit, wala lahat. Pag sinabi ho ng doktor nyo, gawin nyo. Sundin nyo po. At walang problema pag nagpa-chemo at saka radiation. Wala kayong May oral, mararamdaman. at saka yung chemo, may oral chemo na, no? May oral chemo na. Oo. Yun ho yung akin. Will you undergo operation? Wala ho. Wala. So walang sinasuggest yung doktor na operahan ka. Meron akong schedule next month. Ang tinatawag na brachytherapy. Okay. So therapy. Oo. Hindi operation. Hindi ho operation ito, pero Okay. parang ganun eh. Kasi 1 hour and a half kang tulog, patutulugin ka, meron silang gagawin something. Ito ang tawag na brachy. Hindi ko siya masyado maintindihan, pero brachytherapy ang ano. Okay. 4 sessions yon. By December, kailangan gawin na yon. December 11 and 18 ang una kong dalawang brachy. So sabi ng doc, basta pag December, okay ka na. You're cancer-free. Yeah. Wow. So basta gawin lang yung brachy. Praise God. Yun, Syempre, ang dami na ho kasi nakakaalam ng mga close friends ko na sa pinagdadaanan ko ngayon. Na ang akala ho nung iba, nakalatay ako sa kama. Hindi ko ho gagawin yon. Nahayaan ko yung sarili ko na nakalatay sa kama lang. Hindi ho. Kasi meron maraming nagko-comment na may sakit si Malubari, tapos nakita namin sa music box. Nakita namin sa the library. Huwag niyo ho ko i-bash ng ganon. Kasi ho, nagpapasalamat ako sa ibang mga friends ko na iniimbita nila ako, Tita A. Halika, tumayo ka dyan, kumain tayo. Halika, manood tayo ng mga ganito. do the normal Oo, things. parang kailangan ko kong gawin yon kasi pampalakas loob na rin yun na. Oo naman. Kailan pa ako pupunta sa mga ganyan lugar yung hindi ko na kaya? Di ba? Parang hanggat kaya nyo, mag-enjoy lang ho kayo sa buhay. Tama yun. Mag-enjoy lang ho kayo. Just think positive. Oo. Mahirap yung gusto mong lumabas, hindi na ho kayo nakakatayo. Mas mahirap yun. Kaya hanggat kaya ninyo, just go on. Anong isang bagay, Malu, ang magpapaiyak sa'yo? Anak. Yung sakit na ito, hindi ko iniiyak at Losing your eldest son. hanggang ngayon, andyan pa rin yung pain. It's Di been man 13 mawawala. years. It's been 13 years. 13 years. And he was still, single at that time, no? Single, He was pero still may anak siya. So who takes care of your apo? Doon sa mami niya. Oo. Sa carbon copy niya. Wow. Talaga, Boy? Eksakto. It's a boy. Oo. Eksakto, Tita A. How old is your apo? 18. Oh, halos binata na. Ano ang plan? 6'2" din, ha? Wow. Sa mukha. Kala mo binalik. Talaga? Binalik ng Diyos yung anak ko. Sa kanya, sa anak Eksakto, niya, eksakto. sa apo mo. Eksakto. Minsan nga kumakain kaming ganon. Mamu, Akala mo yung anak akala mo? ko yung anak ko ng Oo. buhay. Oo. Eksakto. Parang replika ng panganay mo, di ba? Anong gusto mong i-plug or ipasalamatan? Siyempre, itong mga pinagdadaanan ko, Tita A, ngayon. Unang-una talaga sa lahat, siyempre, yung mga anak ko tumulong. Sa mga friends ko, Patricia Javier is one of the best Parang friend kapatid mo talaga na yan, parang siya na yung umiiyak para sa akin eh. At saka siya yung friend na, sis, gusto mong kumain? Ganon. Alika sis, yung ganon. And yung best friend ko rin nasa LA, si Rochelle Narvaez. Lagi kong kausap ngayon. Si Layden, lagi kong kausap. Halos araw-araw. And of course, si Joel Cruz. Thank you, Joel. Tumulong naman si Joel. Nag-offer pa nga siya na radiation and chemo. Kung sino man dyan, lumapit mo kayo kay Joel Cruz. Wow. Tumutulong ko si Joel sa ganyan. Is also Hindi good. ko lang ho alam kung paano ho yung process, pero tutulungan po kayo ni Joel Cruz.
And there's another one na bago ko lang siya naging friend. Pero wala siyang katigil-tigil sa kakatulong. Yung talaga emotionally, financially. Si Mina, taga Bicol, taga Daet. Oo. Mina Ong, hi sis. Nakakatuwa. Parang nakakatuwa kasi yung mga tinulungan ko noon, parang hindi ko naman i-expect tulungan ako. Pero may mga ibang tao na Yung darating hindi mo sa buhay inaasahan. mo, hindi mo inaasahan. Oo, totoo. Meron, it's a cycle. Yes, yes. Nagkakaroon ng 13th hour. Di ba? Usually hanggang 12 lang, nagkakaroon tayo ng 13th hour. May cycle talaga. Oo. Magugulat ka na lang eh. Mm-mm. And Tita A, can you imagine, itong bago kong kaibigan na si Mina Ong, yung doktor ko, brother-in-law niya. So parang small world. Oo. Parang coming from nowhere. Oo, di ba? Siya ho yung nagkikimo sa akin ngayon. Si Dr. Kelly. Oo. Hi, Dr. Kelly. Oo. Oh, Dr. Kelly Salvador na napakagaling na doktor. Mm-mm. Saan siya? May clinic ko siya sa Mm. sa Cardinal Santos. Okay. Oo. Sa Chinese General Hospital din siya. Iba ho yung sa radiation na doktor. iba. Si Dr. I see. Arnel Ang po yun. Ito sa naman, Chinese Gen. sa chemo. Oo. Yung sa Braki ko naman sa Medical City. Wow. Nakaramdam ka ba ng parang takot when you learned about your illness? Hindi naman siguro takot. Parang, ano to? Parang, pero yung takot na ikakamatay ko, parang malayo sa isip ko. Never mo in-entertain. Kasi si Dr. Kelly, pagkausap mo siya, Mm-mm. ini-explain niya sa'yo, ikaw naman magdesisyon, ay Dok, purahan mo na ako ngayon din. Napakaganda Sa, na. Oo, sa pagka-explain niya sa'yo, Oo. lahat positive. Dok, ikimo mo na ako ngayon din. Ganon ang reaksyon ko. Oo. Nawawala yung takot mo. Nawawala. So, bali wala. Wala lang. Mm-mm. Mm-mm. Nung unang araw, Simala Church, pinuntahan namin na Patricia. Naibuhos ko na lahat doon. Naibigay ko na doon lahat. Tapos ito, lately, pumunta ako ng Manawag. Naibuhos ko na lahat. Paano pa ako matatakot? Oo, basta Eh importante. kung sakit ang pag-uusapan, Oo. na sa anak kong namatay na eldest kong anak, nandun na lahat ng sakit eh. Pinakamatinding pagsubok na Oo, yun. wala nang mas masakit pa doon. Oo. Pag namatayan ka ng anak, pinakamasakit na yon. Ito wala, lagnat lang to. Itong sakit ko. Yeah, instead of ang anak eh maglilibing sa nanay, Oo. pinakamasakit yung nanay maglilibing sa anak. That's the worst. Okay. Kasi parang kompleto na ako eh. Nawala mama ko, papa ko, brother ko, yung sinundan ko. Only brother mo, oo. Only brother ko, Oo. and then my son. Oo. Parang kompleto na oh. Parang ando na lahat yung sakit. Ano pa bang mas masakit? Wala na. Oo. Kailangan, tita Oo, eh. oo. Kasi kung ako bibigay, buong pamilya bibigay. Wala lang pang-aawakan. Ako na lang eh. So, hindi ako pwedeng bumigay. Hindi talaga. Hindi ako umiiyak, pero hindi ako pwedeng ano. Kailangan matatag ako. Meron pa akong 16 years old eh. So, may mga apo pa ako na makamamo. Makalola. Buong bahay, babagsak. Anong hiling mo sa Diyos? Yung mga anak ko maging okay lang. Sila na lang, okay na ako eh. Kung I'm sure naman siguro with Doc Kelly and Doc Alvin and Doc Arnel, magagaling lahat ng doctors ko. May assurance naman, sabi lang gagaling ako. Pero syempre, hanggat wala pa yon, huwag mo na isipin mo na yon. Ang importante, yung talagang, makita mo yung mga anak mo na huwag sanang danasin to. Kasi sa babae kasi ito problema natin eh. So I have 4 girls. Huwag naman po. Sabi ko, pakiusap na lang na, Lord, dito na, okay na, sa akin na lang. Huwag na doon sa 4 kong anak. Mensahe mo sa lahat? Maraming salamat talaga sa mga lalo na sa mga kaibigan ko. Nandiyan kayo, lumakas ang loob ko, kausap kita, kausap ko kayo lagi, and yung mga anak ko nandyan. Basta huwag kayong mag-alala, okay to. Okay ako, don't worry. Huwag kayong mag-alala. Ako magsasabi sa inyo pag hindi ko na kaya. Kaya ko to. Let me thank my personal sponsors. Pandan Asian Cafe. Maraming salamat, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena. Hello Glow, most of you from Japan. Beauty Derm, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna. Aficionado by Joel Cruz, Eres Beauty Care. Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia. Mesa Tomas Morato. Richie's Kitchen by Richie Ang. Nessa Astilla Salon for My Hair and Makeup. Gandang Ricky Reyes. Chato Sugay Jimenez. Jeffrey Jimenez. Bebot Santos of Colorete Clothing. Studio Manila. Manila Bulletin. Maraming salamat, Bobby Requintina. The Red Meat Shawarma. Maraming salamat, Chef John.
Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, and Shinagawa LASIK and Aesthetics Center. Maraming salamat po. I love you, Tita A. I love you. I love you. And you take care of yourself. At isa ako sa nananalangin sa iyong patuloy na paggaling. Totally healed in God's name, di ba? Of course. And with that, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta sa TikTok with Astro Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Astro Amoyo. Hanggang sa muli, mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Astro Amoyo.